Hello po mga katoto! Tax season na naman po dito sa Canada. Naka-file na ba kayo ng inyong tax return? Maning naman mga katoto. Yung mga konting dyan, na income, magkakaroon ng money. Money! Kung kayo po ay nakapasa na ng inyong tax return, kayo ba ay refund? O Yeah. kayo ay owing? Yun yung masakit yung owing mga katoto. Sa atin mga nagtatrabaho dito, worker dito sa Canada, isa rin yan na inaasam-asam natin na kung alam naman natin na mababa yung sahod natin, makaka-refund tayo. Pero minsan, yung expect natin na makaka-refund tayo, minsan hindi tayo nakaka-refund. So, nangyari na po sa akin yun mga katoto, na expect ko, nung nag-asawa ko, makaka-refund ako, and then nung pinahal namin yung tax namin, yung tax ko, nag-owing pa ako nun. Kaya masakit sa bulsa mga katoto kapag ka owing tayo. So, bakit nga ba nagkakaroon ng owing? Kasi po, minsan, tayong mga Pilipino ay sobrang masipag sa Workaholic. trabaho. Work na work. At Workaholic, syempre, mga katoto. karamihan, overtime ng overtime. So, lagi nga nilang sinasabi, in the end, kapag ganitong tax season at owing sila, nagtrabaho ako na nagtrabaho, tapos, magbabayad pa ako. Ganon. Tapos yung mga tamad, yung mga walang trabaho, Nakakakuha pa sila ng tax refund nila. yung mga ganito ganyan, 'di ba? Maraming mga sinasabi. So which is totoo naman po. Dito po kasi sa Canada, the more na nag-work ka, the more money na you earn, the more na may chance na magbabayad ka ng tax return. In the end of the year. Pero kung kayo po ay aware naman is mas mapapagaan yung ating buhay kasi nga magkakaroon ka ng refund kasi kung alam mo yung iyong mga ginagawa. So ngayon po is meron pong mga software na pwede mong gamitin para makapag-file ka ng iyong tax return na hindi mo na kailangan dumaan sa accountant. Pero lagi po naming ina-advise na mas maganda kung sa mga accountant kayo pumunta para magpa-compute ng inyong tax. Why? Kasi nga po, minsan dumadating po yung audit. Nag-audit po kasi ang CRA. So kapag na-audit ka, tapos nagpa-compute ka lang sa mga parang kakilala natin na marunong mag-compute, which is wala naman pong masama doon as long as po na na-file ng maayos yung inyong tax. Pero ang problema lang po doon is once na kayo po ay na-audit. Kasi one time po si Katoto, na-audit po siya. So, the good thing lang po is ako po yung nag-file ng kanyang tax at nagawan ko po ng paraan, nagbigay po ako ng reason and then yung mga supporting documents na kailangan na i-provide mo para nang sa ganon, tignan nila kung tama or okay ba at kung ayon sa kanilang nalalaman is tama yung pagkukumpute mo ng kanyang tax. Ganon. So, maganda po na dito po sa mga accountant tayo pumunta. Kasi, lalo po kung ang inyong tax return ay komplikado. Pero kung basic lang naman yung inyong tax return, is pwedeng-pwede po na kayo mismo yung mag-file. So, yun po, kagaya nga po ni Katoto is na-audit dati. So, kailangan mo na magbigay ng mga supporting documents mo, kailangan mo magbigay ng explanation. So, supportahan ka po ng accountant na nag-file ng iyong tax. Pero kapag kayo po ay nag-compute lang by your own, and then kailangan nyo pong i-explain yung sarili ninyo kung ano po yung hinihingi ng CRA na kailangan nyong i-provide. So, kailangan po, bago po kayo mag-file ng inyong tax, you have to make sure po na ready na po lahat ng iyong mga slip. Like, kung meron po kayong mga RRSP, malaki pong tulong yun para po mabawasan ang inyong income tax. Kung meron po kayo, kailangan ninyo yung TFSA, kung meron po kayo. Lahat po ng slip na pwede ninyong i-provide.
para maibawas sa inyong mga income at may chance na magkaroon kayo ng refund. So, don't forget lang din po ulit yung inyong receipt ng inyong medical. Mas maganda po kung meron po kayo mga prescription na isa-isa, mas maganda po pumunta po kayo mismo sa inyong pharmacy, humingi po kayo ng yung buong statement ng mga medicine na mga kinuha ninyo, na mga prescription ninyo. Para kung magpa-file po kayo ng inyong tax return sa inyong accountant, so maliles na po yung oras nila na mag-summarize ng inyong medicine, ng inyong prescription o ang inyong medical receipt. At syempre po, kung meron po kayong anak, yung mga expenses po nila, kagaya po ng yung mga activities nila, yung mga payment nyo doon, yung kung meron kayong caregiver or nagpapaalaga kayo ng inyong anak, kung makakuha po kayo ng inyong mga receipt doon para dagdag din po sa ibabawas sa inyong income. At syempre po, kailangan po ninyo, kung meron po kayong mga parents na nakasama ninyo, yung 65 above na po at na nagpagawa kayo ng sa inyong bahay para sa kanila, so pwede rin po kayo na mag-claim ng para sa expenses nila. So, meron pong mga eligible na pwede ninyong i-claim na mga expenses. So, i-search nyo lang po yung mga yon kasi marami po ito. O kaya magpatulong sa accountant na tutulong sa inyo. So, yun po, kailangan po, alam po natin lahat kung ano po yung mga dapat nating i-claim. At kung kayo po ay may asawa, at kapag walang trabaho yung inyong asawa, or ang iyong asawa ay patay na, so, pwede kang mag-add ng dependent mo yung unang anak mo na below 18 years old. So, dagdag din po yun, madadagdagan din para magkaroon po kayo ng malaking refund para ma-claim nyo po yun. At syempre po, kung kayo po ay merong business. So, kung meron po kayong business, make sure po na meron po kayong mga receipt ng inyong mga expenses. Isulat nyo po yung i-summarize po ninyo yung inyong income and expenses. Dapat po lagi, ito po yung aking advice. Kung kayo po ay magpa-file ng inyong tax return, you have to make sure po na meron kayong mga supporting documents just in case. At kung kayo po ay nagpa-file ng inyong sarili din, kailangan nyo po na iayos o i-save or i-keep yung inyong mga record ng at least 7 years. I-keep nyo po sa inyo yon. Kasi darating po yung time na baka po mag-audit ang CRA. So, kailangan nyo po na i-provide lahat ng inyong mga supporting documents. At maganda din po kung kayo po ay mayroong business. Malaking tulong po ito kasi kung hindi naman ganon kalaki yung income ninyo pero meron kayong mga expenses, so pwede kayong makaklaim ng inyong mortgage, pwede kayong makaklaim ng insurance, ng hydro, internet, at marami pa pong iba. Kailangan po ninyo ng accountant na ito kung wala po kayong masyadong idea about po sa pagpa-file ng inyong tax na meron po kayong business. Para po ma-guide kayo at makuha nyo yung mga nararapat na pwede nyong i-claim. Mga privilege na pwede nyong i-claim, mga katoto. Yung pong katulad po namin, kung mayroon po kayong nag-YouTube po kayo at nagkakaroon na po kayo ng income sa YouTube, pwede rin nyo pong i-claim yan as a income, and then yung mga expenses as nyo. As a business. Then yung mga expenses nyo, pwede din yung i-claim, mga katoto. So, kung kayo ay YouTuber at meron kayong money na nare-receive from Meta, so, pwede nyo rin po siya na gawing business at makaklaim po kayo lahat po ng mga expenses. At saka yung merong mga paupahan, then yung mga repair and maintenance nyo sa bahay nyo, pwede rin nyo pong i-claim yun, mga katoto. Basta may resibo
na prove na pina-repair nyo or may binili kayo. Yes, lagi po supporting documents. Yan po yung laging hinihingi po ng CRA para po sa inyong pag-claim ng mga expenses. Pwede rin nilang i-claim yung mga gas, di ba? Yung mga gas Yes. na ano nila. Kailangan nyo, pwede rin yung i-claim yung mga yon. So, depende pa rin po yan sa inyong business. At doon sa mga gas na mga i-claim po ninyo is kailangan yung i-prove na yun ay related po sa inyong business. Kung meron po kayong business, lagi po kayo magsigurado at lagi po kayong make sure nyo po na related po lahat yon sa inyong business para po makaklaim po kayo. At makaiwas din sa audit na magbabayad kayo. So, kung magkano naman po ang pwede nyong i-claim, so depende pa rin po yan sa business ninyo at hingi po kayo ng advice para sa inyong accountant para nang sa ganun masabi po nila sa inyo yung right percentage na pwede ninyong ma-claim. Kasi kung sasabihin ko po ngayon kung magkano po ang pwede nyong i-claim sa inyong business, is baka iba po yung masabi ko kasi iba naman yung klase na business na meron kayo. At kung kayo po ay home-based business or meron kayong sariling shop, so depende pa rin po sa kung anong klaseng business kayo, kung magkano na percentage ang pwede ninyong ma-claim. Ito po ay isa lang po na idea para sa inyo para magkaroon po kayo ng knowledge kung ano pa ba yung mga pwede ninyong ma-claim sa inyong tax return. Preparation po mga katoto. At least meron na kayong idea na kailangan pala ng ganito. Next time o next year, magagather nyo na at may-claim nyo na ulit. Yes. And syempre po, kung kayo po ay self-employed, meron po kayong business, at kung kayo po ay like agency or travel agency, kagaya po ng mga healthcare aid, nurse, yung mga yan, pwede po mag-file kayo ng inyong tax return hanggang 30th po ng June. So, yun po yung deadline ng pagpasa ninyo ng inyong tax return. So, kung kayo po ay individual or personal tax return lang na wala kayong business, so, hanggang sa April 30th naman po ang deadline or yung due date ng pagpa-file ng inyong tax. So, kung kayo po ay owing naman, meron pa rin pong option na pwede ninyong bayaran ang inyong owing. Hindi po kailangan na, for example, meron po kayong utang na 1,000 or 2,000, is babayaran nyo siya ng minsanan. So, meron naman pong option na hindi nyo kailangan bayaran ng ganun bultuhan. So, meron po siya yung installment na tinatawag nila, kausapin nyo yung inyong accountant para po dito. Para po mas makakatulong sa inyo at hindi po kayo mabibigatan sa pagbabayad kung sakaling kayo po ay owing. Pero wish po namin na lahat po ay refund. Yes, man. Toto. Masakit sa bulsa pagka magbabayad ka pa ng tax mo in end of the year mga toto kasi out of budget na yun. Hindi natin inaasahan na maglalabas tayo ng pera sa bulsa natin. Kasi nga naman Maraming mga dito sa atin na inaasam natin yung mga katulad niya, yung tax refund natin para may panggastos tayo. Lalo na gusto mo magbakasyon sa Pilipinas. So alam mo na meron ka mare-refund, then gagastusin mo papunta sa Pilipinas. So, minsan, maling akala, merong nakakakuha, meron ding nagbabayad. nagbabayad. So, yun. Maraming mga nagre-reklamo bakit nagbabayad sila kasi hindi nila minsan, siyempre, kakatrabaho natin, mataas yung income natin, siyempre, kailangan natin magbayad ng tax noon. Kung kulang yung binayad mo na tax, end of the year, doon mo babayaran. Di ba? lalo po yung mga bago. Kasi, yung mga bago po na dumarating dito na wala pa pong mga idea about sa pagpa-file ng inyong tax, karamihan po is uhaw po sa pag-overtime, OT ng OT, which is wala namang problema doon kasi kung needs naman po ninyo, why not po, di po ba? Pero, kailangan aware po kayo na in the end of the year, yung pag-file po ng tax natin is syempre kailangan natin na
i-manage kung sobra na bang laki yung ating income. Meron din pong option diyan kung kayo po ay nag-overtime lagi. Pwede po kayong magpadagdag ng income tax deduction. So, lalakihan nila yung tax deduction ninyo, yung income tax, para nang sa ganun ay in the end of the year, is magagamit nyo yon para mabawasan yung income po ninyo. Meron pong ganong option. Kung hindi po ninyo alam yon, pwede nyo pong kausapin yung HR ninyo o yung employer ninyo na dagdagan yung, kung alam nyo po na masyado nang malaki yung inyong income, pwede po kayong mag-request na pwede bang taasan or dagdagan ng 20%, 30% yung income tax ninyo para magamit ninyo in the end of the year para sa inyong tax return. Pwede po yun. Pwede din po na meron kayong mga CPP, yung mga idagdag na income tax. Pwede po yun. Maraming mga paraan mga katoto. At yung mga nabanggit ni Commander, mga ilang mga idea na pwede nating gawin para makaiwas sa pagbabayad ng tax end of the year and preparation din sa atin kung paano natin gawin at hindi na tayo magbayad ng sobrang laki sa mga accountant na nag-aasikaso pa ng papel natin. So, tutulungan natin sila para malesen yung babayaran natin, di ba? So, pwede kayo mag-file ng sarili ninyo. Sa nagamit po ang mga software like TurboTax, pwede po doon. iFirm, pwede din po doon. Yung profile po na tinatawag nila at marami pa pong iba na pwede nyong gamitin para pag-filean ng inyong tax. Kung ayaw nyo po sa mga accountant, is pwede nyong gawin or yung sinasabi nila na DIY para po sa inyo. At syempre po, ito rin po ay isa pang advice at tips. Kung kayo po ay alam ninyo na malaki ang inyong income, pwede po kayong bumili o pwede kayong mag-apply ng RRSP. So, doon nyo po siya mag-invest po kayo doon or maglagay po kayo doon para yun po yung pwede nyong magamit in the end of the year na pang-deduct sa inyong income. So, marami pa pong iba na pwedeng mga kailangan ninyong ma-claim. Basta aware lang po kayo, mag-research kayo, magtanong kayo sa inyong mga accountant kasi depende po sa inyong mga sitwasyon. So, hindi ko man po mapaliwanag ng buo, pero mas maganda po is lumapit kayo sa inyong mga accountant na pinagkakatiwalaan ninyo, na pwede nyong kausapin, pwede kayong accommodate, or meron kayong mga katanungan na pwede nilang masagot kaagad. So, para po sa inyong peace of mind. Kasi marami po sa atin na nagpa-file ng tax and then in the end of the year or in the end ng na-receive mo na yung iyong refund, then later on babalikan ka ng CRA, then babayaran mo din po kung nagkamali ka po ng pag-claim. Kasi karamihan po is nag-claim po lalong-lalo na po yung mga may anak na nasa Pilipinas. Kaya po lumalaki minsan ang mga refund po ng ating mga kababayan dahil naki-claim po nila yung mga anak nila na nasa Pilipinas, which is hindi po pwede yun na mag-claim ka ng as a beneficiary. Yes, kasi wala siya dito. So, pwede mo lang siyang i-claim pag nandito na po siya sa Canada, kasama mo siya. Pero pag hindi po siya kasama at nasilip po yan ng CRA or ng IRCC, tapos kuhanan po kayo ng mga supporting documents, bakit kayo nag-claim ng child benefits is wala naman siya dito. So, yun po yung mahirap. Babalikan ka po and then yung nakuha mo na refund is ibabalik mo sa kanila with interest. So, yun po yung mahirap. Kaya kailangan po aware tayo. At good luck po sa ating lahat. At sana refund po tayo. Kung meron pa po akong hindi po nabanggit, please comment down below para po sa lahat po ng mga manunood at makikita yung inyong comment is magkaroon po sila ng mga idea.
So, yun mga katoto, sana mayroon tayong makuha ngayong taon na to. Kaya kung meron po kayong mga katanungan, mag-message lang po kayo sa amin para po mabilis ang respond namin dahil po minsan po is busy po ang people kasi sa pagtatrabaho para po magkaroon ng pangbayad kay due date. Alam na natin yan, si due date lagi yan, monthly, minsan bi-weekly nga eh. So yun po mga katoto, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig sa amin. At sana mag-iingat po kayo lagi. God bless po mga Then katoto. again, huwag niyo pong kakalimutan, don't forget to subscribe, like and share. Bye-bye!